so that you can earn more. Again, I will repeat, learn so that you can earn more. Question, may kakilala ba kayo mga taong kumikita ng mga, or may nababalitaan kayo mga taong kumikita ng 6 digits to 7 digits per month? Ibig sabihin yan, why learn before you earn so you can earn more? Ang ibig sabihin lang nito, ganito, meron silang alam na di mo alam. Meron silang ginagawa na hindi mo ginagawa. Now, if you have decided right now to prioritize and make time para sa mga taong ready na mag-commit, ito na yung 12x3 simple strategies. 3 questions lang guys. Itong 3 question na ito, pag masagot nyo, mato 12x yung income nyo, promise. Number 1, maximize current sources of income. Okay, when you say maximize current sources of income, di ba naalala nyo yung sinabi ko kanina sa taas? Ano ba yung current sources of income mo na kumikita ka ngayon talaga malaki? Sweldo. O sige, itong gawin mo. Negotiate for a raise and promotion at your current job. Mag-negotiate ka. Question, kung naging successful ka sa pag-negotiate, pag-bargain, sa palagay mo, tataas ang income mo? May possibility ba na mag-increase yung sweldo mo? Yes or no? Exactly. Kaya nga tanungin mo sarili mo Tanungin mo sarili mo, ano ang contribution mo ngayon sa company, sa organization mo? Is it substantial to justify for an income pay raise? Number 2, para sa mga taong may mga negosyo na, may mga taong may business na, how can you maximize your current income sources? Either you increase the prices of your products, focus on what works and what you can scale. So instead of you focusing your time and energy na palakasin yung 8, huwag mo gawin yan. Dapat ang time and energy mo dapat nasa top 2 products mo. Number 2, ito naman, next question. What can you create? Ito yung next strategy natin. Ito matindi to. Para sa mga tao sinasabi, ay nako, wala na ang pupuntahan sa aking trabaho, wala nang career development, wala nang career growth. Dito na lang ako. So kung hindi mo makokontrol yan, yung part na yan, this next thing that I'm gonna share with you on what you can create, this one you can control. Create new income streams. And I'm sure madalas mo narinig sa akin create multiple income sources, pero alam nyo ba, ito yung good news. Meron akong share sa inyong strategy and technique na ginamit ko na nakatulong po sa akin. Ito yung tinatawag na double your income challenge or double your money challenge. Sino po sa inyo dito may 1,000 pesos na at least to start na pangpuhunan? Type me sa comment section, 1,000 pesos. Okay, next question. Ang challenge ba mabilis o mahirap? Pag ang challenge mabilis, hindi siya challenge. It's mahirap. So ito yung goal natin. Yung 1,000 pesos, ido-double natin. Pag dinoble mo, magiging magkano? Pakitype lang, 2,000. Pag dinoble mo, magkano? 2,000, dinoble mo, 4,000. So ito yung challenge natin. Yung 1,000 pesos mo, guys, papakitain mo at gagawin mong 2,000. Okay, next, pakita natin Tapos yung 2,000 magiging 4, 4 magiging 8, 8 magiging 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 million pesos. So, kung makikita mo tong chart na ito, challenge mo yung sarili mo, anong pwede kong umpisahan na negosyo dito or pwede kong gawing racket na 1,000 gagawin kong 2. Pag nagawa mong 1,000, naging 2,000 na, tapos ka na sa first challenge. Yung 2,000 naman, gagawin mong 4,000, tapos ka na sa next challenge. Yung 1,000 pag naging 2,000, ano sasabihin mo sa sarili mo? Kaya ko pala. Nagkakaroon ka na ngayon ng kaya ko pala mentality. O ito na, para sa mga taong gustong zero capital, wala kayong capital. Ang pinakamaganda na pasukan, sales, benta ka. Walang puhunan to, puhunan mo laway. Real estate, insurance, direct selling. And FYI, meron ako isang tao nag-promote ng Ibon Box, kumita ng almost 1 million pesos. 1 million pesos ang income by becoming an affiliate. Ito, tingnan mo. I'm earning, sabi ni Jeremy, earning 1,600 affiliate marketing per day. O ito, Jeremy, para ma-encourage ka. From September 11 to October 11, 1 month to, may kumita ng 377,000. Oo, from one of my affiliate. Isa pa, si Meiko Montefalco. Oo. Paggising niya sa umaga, ito yung affiliate commission niya. Oo, in 1 month, 302,000. Commission niya na hindi benta yan. So, pinag-usapan na natin yung zero capital. 2 options mo, sales, number 1, affiliate marketing. Now, low capital. Mga siguro, let's talk about mga from 5,000, no? 5,000 to mga 50,000. Ganun, 5,000 to 50,000.
pwede ka na mag-business. Ito yung first. Any type of business no, that you can get into, buying and selling, or if not naman, retail, online e-commerce, or offline, di ba? Negosyo talaga ang maganda. Ang negosyo kasi dalawa na po ngayon. May physical at may online. You cannot anymore function based on one dahil dalawa na ang mundo po natin. Do you all agree? Yes or no? Pero para sa mga nag-uumpisa, ang suggestion ko talaga, mag-umpisa muna kayo sa online. Huwag muna kayong mag-offline. Huwag muna kayong mag-physical store. Bakit? Kasi mataas ang cost, mataas ang risk. Pagka may mga bumibili na sobrang laki na yung demand, profitable na yung business mo, that's the time that you consider to open an offline business. That's the second one. Or if not naman, ito low capital din pero matindi to. Guys, matindi. Sino sa inyo you value isang income opportunity that allows you to earn money while you are working from home? Ano yung mga work from home setup? Ito po yung tinatawag na freelancing. You can start a side hustle. Freelancing, like for example, pwede kang maging admin, pwede kang maging setting ng appointment, pwede ikaw yung taga-close, pwede ikaw yung nasa social media, pwede ikaw yung video editor, pwede kang maging graphic artist, pwede kang maging writer. Ang dami na po talaga. And then isa pa, one more thing that you can really double, triple, and 12x your income if you learn a high income skill. Invest in digital learning, digital marketing, in digital selling, creating funnels, copywriting, software development, so that you can sell yourself premium services to high-paying clients. Another thing, no, what can you leverage? Ito na yung last naman to. Kung meron ka ng konting puhunan or konting alam, konting kagalingan, what can you leverage? Ang ibig sabihin ng leveraging, minumultiply mo. Another word for leveraging is multiplication. So, let's pick it up from there. Ano yung i-leverage mo naman, Chinky, para mag-12x ang income namin this year? Leverage technology and automation. Check. Ano yung mga repetitive tasks na pwedeng mong i-leverage, i-automate that can save time, focus on high-impact activities? Sample. Ito. Gumagamit ng mobile app para i-automate ang pagbubook ng rides, tracking, cashless payment, nag-streamline ng transport services para mabilis at convenient na makasakay ang commuters. Anong technology yun? Diba? Ang CAS. Another technology. Gumamit ng e-commerce platform, automated logistics, diba? Lazada, Shopee, TikTok Shop Philippines. Imagine mo, wala silang produkto, wala silang puhunan. Ang provide lang nila, system and technology na leverage na kumita sila. So in other words, you can scale through systems and delegation. Create efficient system to handle routine tasks. Lalo na kung magaling ka sa encoding. Again, ulitin ko. Another concept na pwedeng lumaki, franchising. Katulad ng Tony Tan Katyong ng Jollibee, na-develop niya na standardized systems ng operation, na-expand po niya. At ito pa, outsourcing. Pwede kang mag-create ng tinatawag na agency, katulad ni Nix Iniego. Started as a social media marketer, pero ngayon nag-outsource siya ng admin task. In other words, kumukuha siya ng kliyente, ginagamit lang niya yung brand niya, at kumukuha siya ng mga high-value projects at anong ginagawa niya? Nag-outsource lang siya, kumukuha lang siya ng mga taong gumagawa, kumikita siya through client acquisition. The other way to leverage your money, invest on income generating assets. That's the best